kami nalaman, hindi kami naman kaysa na po hindi kami alam. Ngayon, nagpapasalamat po kami sa Diyos na sa wala mga era na sa noon, wala po kapasok na kahit ano yung pagkakas. Nung bata po, pagkakapos talaga naman sa interview. Kasi po, yung lugar po namin is karamihan talaga mga walang pinagkakas yung mga tao dito. Kasi ako, naging balikat po ito. So, yung mga bata hindi na mapagkakas kasi then, lumaki po sila na mga walang alam. No, ganyan po kita nila. So, yun yung pangarap ko na maging teacher para sa mga pag-tulong dito. May week ko dito yung mga natutunan ko at may tulong sa mga bata dito. Ngayon, nakatapos na po ako ng general education po yung yung pangarap ko sa aking community is mas umunlad lang po as magkaroon ng malaman yung mga tao dito na magbago yung pamumuhay ko, yung mga kabataan dito sa na mas makalearn pa sila. Asal-asal po tayo ng atin hindi man sana ihasiman po mahirap kasi dati bigting na kami ng gera ay konti kasi nandiyan yung ilang taon buwan nagbabakulan sa Marawi. Tapos balik na naman dito ang nahanap namin yung mga analis natin. Kasi noong araw, wala nang makain eh. Kaya nga, yung tatay ko, mayroon siyang tumigas na sa buwan. Ito lang isang mga 2 kilo lang siguro. Sabi niya, anak na tatay sa gilingan. Pagdating ko, tinignan ko yung tatay niya. Kung di man doon, hinamat na. Araw ng mga bataan. Mahirap kasi hindi kayo makapunta dito dahil sa ulo. Nagsasacrifice po kami para puntahan dito. Minsan, parang nag-ubis buhay kami para lang maano yung mga nung bata pa kami kaya nakagos lahat po kami mga bago. Hindi kami nakapag-aral. Dahil sa hirap ng buhay dito, malaki pang tinatakuta dahil nung ako kami, hindi kami makakapunta o hindi kami makakapunta sa mga ibang lugar dahil bumuling kami. Kaya sa ngayon, kahit kami pumunta okay kasi wala meron. Kaya papasalamat kami sa gobyerno na nawala na yung kabulan sa lugar. Buti nga nandito ang dumating ang PCTV at saka yung lahat ng tumulong sa amin, yun na luwag-luwagan na ako yung pamamahay. Ang talagang pangarap ko noon na sana mawala yung paguluhan sa lugar namin. Kasi kahit anong plano sa buhay, kung nagkakagulo ang bayan mo, hindi mo magagawa ang mga pagbabago tulad yung maraming tulong na naitulong sa amin. Kagaya nito ay itong mga galing sa BPA, project, kahit anong gawin natin dito sa lugar namin, mana nagagawa natin. Malaking tulong talaga ang PCTV sa pagtulong sa amin. Yung parang na-organize yung ano namin kasi hindi tulad ng araw na yung cooperative namin parang walang direction. Tinulungan kami ng PCTV parang nagkaroon ng direction kung paano namin palalamunin na
and this Pansamong Campus Project. Pinaka-member namin po sa agency is camp level po rin, camp level implementing agency. So means we, the agency who implement in the camp. Throughout the implementation of the project, one of the major challenges that we face during the implementation is the natural calamity. In terms of the social, we have a very little challenge in terms of bringing, to make this project to understand by the different stakeholders. But due to the continuous effort, we're able to manage those challenges. Paano natin napili yung project, yung community, una-una, kasi ang Pansamong Campus Commission Project, BCPP, is susuporta doon sa usaping transformation ng 6 major camps na Limayan, kung saan itong camps na ito, this 6 camp, mayroon siyang camp transformation plan, at the same time mayroon silang camp investment plan. And under those 6 camp, mayroon 36 priority barangay that yun yung first na any actions or any intervention from the camp transformation, yun dapat ang unahin as gawing model muna para sa mag-expand. Pangalawa, yung priority, based on the need assessment, we prioritize kung sino ang barangay ang pinakamalay. At pangatlo, nung identify na natin yung barangay, nagkaroon naman tayo ng follow-up assessment. Ano naman klaseng intervention from the very beginning po ng project. We maintain yung neutrality at saka yung coordination para sa klaseng intervention. Si Raymana Lasip, nakatira sa Barangay Makaan, Baloy, Lanao del Norte. Ang position ko dito sa association namin is one of the board of directors of Magaan Women's and Likeness Association. Well, actually, sa Cagayan de Oro ako nagtatapos from Elementary College. Then, after naman pagtatapos ko, is umuwi na kami dito sa probinsya. Kasi siguro ikaw kanina, kahit saan ko pupunta na lugar, hahanapin mo pa rin talaga kung saan ka nakatira, kung ano yung ultron mo talaga. Parang babalikan mo pa rin talaga kung ano dito talaga nalimutan is yung 2000 like era at that time. Walang war yun sa panahon na era. So yun, hindi ko makalimutan yun kasi at ay binumbahan yung place namin sa Bukaran. Hindi dapat kami bumumbahan kasi yung katabi namin ng barangay is sila dapat yung bumumbahan. So as mama ako, kita-kita ko talaga yung mga kaya sa tabi namin, binubumbahan ng mga bahay. So nung pagbalik namin dito is wala na talagang pressure, walang maraming kabahiyan. Umanas itong lugar na to sa trauma. Malaking yung every time na may era, nagsisialisin sila. Siguro, nag-stay ako dito. Talaga yun sa nag-stay ako. Nakita ko kasi is, number 1 is kulang sa kabuhayan. Yung mga tao dito is napagpupunan lang nila. Is yung mga sakahan, nagtatanim ng mais, nagtatanim ng palay, or yung coconut. Pero yung sa isip ko, makakatulong sa kanila kasi yung wala pa to, hindi namin ko in-expect, wala. Parang never in our imagination. So, ito parang matatawag talaga naman ito ng blessing. Blessing in disguise, ikaw namin dapat. Kasi nung nakarating ito, unexpected. Sabi ko nga, parang it's real, our imagination, wala sa, parang never namin in-expect na magkakaroon ng ito, pero alhamdulillah, ang laki ng naitulong kasi, di ba, sabi ko kanina, is kulang sa pangkabuhayan. So, na nagkaroon ng ganito, bawat isa sa amin is nagkaroon ng opportunity. Pero ang pinaka-yung malilimutan ng mga laki talaga yung natutunan namin is yung process. Kasi doon kami natuto, nag-order, nag-iba,
magluluto ng product ng lahat yung bigay natin ng PBA sa amin. Mas malaking tulong yun kasi doon din namin nalaman, natutunan kung paano namin ma-improve yung association namin. Ang pinaka-bago sa amin ngayon is nagkaroon na kami ng sariling makita. Kung wala itong project ng PCPP, kung hindi naman itong binigay sa amin, masasabi ko na yung situation, dumating ako dito before, siguro mag-i-stay pa rin. Kasi wala talagang mapagkukunan eh. Ang inaasahan lang talaga ng mga residente dito, ng community, is yung mga kabuhayan sa mga lupa nila, ano lang kita talaga. Pero ang greatest lesson ko is, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi tulad nga ng sabi ko in my own, sa personal goals, parang sabi ko, never ko in-expect kung bagal kung dumating ko dito, nag-isip ako kung paano ako makakalimutin sa community, na kahit may natapos ako, ano yung may aambag ko sa kanila, nakaliblote sa kanilo. Yes, masasabi ko na nag-success yung community na buhay. Kasi bawat isa, as I said, bawat isa sa amin may kanya-kanya kabuhayan na dumating man sa punto na iiwan na kami ng PDA, ito na lang yung bibigyan sa amin, ito bibigay ko na. Gusto kong ma-assure na mag-maintain ito, na maging alaala na sa PDA, na kahit wala na sila, naiwan nila sa amin. Parang ayaw ko kasi sabihin nila, mag-i-end yung project nila. Kasi ang laki ng tulong nila sa Harapan, bukipat po sa kasalukuyan, kooperatif ng Bubuan Kadigilan, kooperatif, kabarangay Bubuan at Mutawal na Jumdatao. Dito na po ako naman isa, dito na rin po ako pinanganan. Mahirap lang po ang pamilya at mga magulang po. Nabubuhay po sila sa pagsasaka. Ang kinabubuhay ng pagsasaka, bihira lang makahawak ng kailan po. Kami naman, kung nag-aaral tayo, halos naman kami baon kung pumapasok kami sa school. Mabibilang lang yung malalagay namin. So kahit pag wala sir, pumapasok kami ng hindi kami kumakain. Wala yung baon. Mahirap sir kasi sa hindi namin alam sa tanghali magkakaroon kami. Kasi talagang mahirap lang talaga kami. Hihirapan kami dito. Magagalang natin. Kung saan mo magpapagpakusak yung pag-aaral. Kahit hindi puro wala, puro na ipaglaman kasi yun nga sa litong pagmumay namin. So hindi ko natapos sa mga kapatid ko. Sa mga kapatid ko na nagpapaaral ko, di kaya sa mga anak ko naman. Sa kaming nagprosige sila sa pag-aaral. Para makabigla yung mga pag-aaral tayo dito natin. Hindi makakalimutan na natanggap na ating puyo at pati ng PCPP. Kabilang po yung mga itong sulat raya po natin yan at saka yung socio-infrastructure building po natin. Natuto po kami magkaroon ng mga skills training, karoon po kami ng kaalaman para magpagpapag ng negosyo. Malaking tulong po yung magbigay ng proyekto ng PCPP kasi yung manual dapat sasakanan nyo, karoon na po ng makinarya. At saka, kung sakaling may ma-harvest kami ng mga produkto, mayroon ako kaming area na pagbibila at mayroon kaming area na paglipahan. Gumanda po ang pagbuhay ng mga tao dito pagdating yung farm sa Kabisini. Kasi wala nang ulo, maganda na yung buhay nila, nakapag-aaral na rin sa ayos. Kung wala po city-city po, hindi po dumating sa aming bayan, wala po kaming project, wala rin po kami mga makinarya na gamitin sa pagsasaka, wala rin po kami ng hapon, wala rin po yung kaya natin.
host or manage the Bangsamoro Globalization Trust Fund by the government of the Philippines at the Morris National Liberation Front. Thus, it was given the mandate to provide support to conflict-affected areas in the region, especially within the 6 college camps of the Morris National Liberation Front. And so, one of the support that was extended was, or is this Bangsamoro Camps Transformation Project. Based from the reports and also the validations made by the bank and also its partner, implementing partner, CFSI and BDA, I would say that the BCTT project has been successful in terms of achieving its intended outcomes and also the results and its expected targets of the project. We can see that all the community facilities and also other interventions on socioeconomic interventions provided were provided by the project. We also note the strong support from the local communities, especially the barangays, and also the active participation of the beneficiaries themselves. And so there are already stories that we can validate, acknowledge that indeed the project has provided transformational aspects in terms of household incomes and also social cohesion and empowerment of the local communities. I would say that there are 3 challenges in the BCTT project that we have encountered or faced. Number 1 is the very short timeline of implementation, which was, first it was a year and a half, and then it extended into 2 years, and that also led to some limitations in terms of the social preparation, which is very important. The second one would be in terms of the limited resources that we have. Despite that we've provided so much for the communities that we have served, there are still enough gaps. What's next for BCTT? I think, well, I'm hopeful that the community organizations that we have provided support with will be able to continue operating as well as even expanding their services as well as the different, also cater to other sectors within their respective. Hindi pa po yun ang kabuuan ng kwento ng Bangsamoro Camp Transformation Project. Alam niyo po yun, mga minamahal namin PO, kayo po ang witness, kasama-sama namin sa pag-implementa ng project. So, medyo emotional yung video, kaya let's take a bit of a break. At nais namin magbigay ng konting cultural presentation as a form of break this afternoon from Cotabato State University. Please help me welcome Sara Mindanao Dance Company.
Maraming salamat sa Mindanao Dance Company from Cotabato State University. We will be seeing more of them later on as a part of this. They prepared a 3-part story number. Okay. Going back to the video,